Dahil noong nakaraang taon ay napabalita na ang balitang ito, pero para sa akin ngayon, 99% totoo na ito. Ano ba ito? Alam ba ninyo na parang lang makakauwi na po ang ating pinakamamahal na former President Rodrigo Roa Tatay Digong Duterte. Nakabalita na ba kayo mga idol? Pero para sa akin, parang totoo na talaga. Para malaman natin ay panoorin natin ang video mamaya. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay binabati ko po kayo na isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa ang ating mga kababayan na andun sa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naruroon. Ako po ang inyong kapatid, kababayan, Linda TV PH sa Philippine Updates. At ngayon, panoorin na natin ang video at mag-comment kayo dyan kung totoo ba or masaya ba kayo sa balitang ito. Kaya video, pasok! Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Oh, ayan na! Kung matatandaan natin na noong SONA ni PBBM ay nagpunta po ang ating VP Sara Duterte doon sa London. O, doon masaya po siyang binalita sa ating mga kababayan doon sa London na parang makakauwi na po ang ating pinakamamahal na PRRD. Diba? Sinasabi na nga ni Mima Alicia sa kanyang mga vlog noon na tatay mong karton ipasok sa garapon, pero siya pala ang napasok sa lungon. Pero kaugnay po sa nangyari kay Mima Alicia, ano sa palagay ninyo? Deserve ba ang nangyayari sa kanya? Dahil binatikos po siya ng marami sa social media. Pero kahit pa sa kabila ng mga pambabati ko sa kanya, at least natigil na po yung kanyang mga sobrang paninira sa ating VP Sara, at higit sa lahat yung paninira niya sa Iglesia ni Cristo at kay Senator Rodante Marcolita. Babalikan natin ang balita na parang makakauwi na po si PRRD. Diba? Ano sa palagay ninyo? Masaya ba kayo sa balitang ito? Para sa akin, masaya tayo. Dahil kahit na matanda na siya, at least naman dapat makabalik siya dito sa ating bansa. Hindi biro po ang nangyayari sa kanya. Mahigit na pong 1 taon na nalayo siya sa ating bansa. Para sa akin, wala na pong hihigit pa na napakabuting presidente na dumaan sa ating bansa. Opinion ko lang po ito mga idol, mga kababayan at mga ka-updates, dahil sa kanyang pamumuno. Ano ba ang kanyang iniisip? Kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Tayong mga ordinaryong Pilipino ay nakinabang po sa pagiging presidente ni PRRD sa 6 na taon mula 2016 hanggang 2022. Baka nakalimutan ng iba. Ano ba yun? Unang-una, yung passport at saka driver's license, diba? 10 years validity. Sino man ang makikinabang? Lahat, mayaman man o mahirap, ay nakinabang po sa 10 years validity ng passport at driver's license. Bakit? Kung ordinaryo kang driver ng isang jeepney, taxi o private driver, ay nakinabang ka po. Hindi po biro na pumila ka doon para mag-renew sa iyong driver's license. Hindi lang sa bayad, makasave tayo sa bayad, pero makasave din tayo sa panahon sa pagpila doon para mag-renew ng ating driver's license. At saka naalala ko din, noong nagtrabaho pa ako sa isang malaking mall, nagawa din ng batas si PRRD na yung mga sapatos na high heels ay walain na yun. Hindi na po yun compulsory na mag high heels sa isang tindera sa mga
mall or sa mga department stores, kundi 1 inch lang. So, sino bang nakinabang? Mayaman ba? Siyempre, mahirap. Ang mga mahihirap ang unang nakinabang. Mahal niya ang mga mahihirap. At siyempre pa, meron pa din yung may 15 minutes na magpahinga ang mga tindera sa kakatayo, sa pagiging isang sales lady, magpahinga ng 15 minutes. Kumbaga mag-break dahil hindi po biro nakatayo ng 8 oras sa pagiging isang sales lady. At hindi lang yan. Yung sinasabi nila na AJK, diba maglakad ka kahit madaling araw, safety ka po, wala pong mang-isnat sa'yo sa kung dumaan ka sa mga kadilim-dilima ng karsada. Diba? Sino man ang nakinabang yan? Mayayaman ba? Hindi po. Nakikinabang din ang mahirap. Marami pang iba na mga batas under sa pamumuno ni PRRD na nakinabang po tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kaya dapat lang na parangalan po natin ang dating presidente na si PRRD. At alam ng lahat na hindi naman yan manalo si PBBM kung hindi pa dahil kay VP Sara. At isa pa, refresh lang natin, sino ba ang nagpalibing sa tatay ni PBBM na ilang dekada na naka-freezer, hindi na ilibing doon sa libingan ng mga bayani. Pero ano po ang ganti nila kay PRRD? Sana naman ay patuloy din tayong manalangin na makauwi lang dito si PRRD. Dahil matanda na po siya, dapat lang na doon na siya sa kanyang bahay mag-relax-relax, hindi doon sa dahig. So ano sa palagay ninyo mga kababayan at mga idol ko? Dapat ba or dapat ba talagang iuwi na si PRRD dito sa ating bansa? At sino ang gusto ninyo na ipalit doon sa kanyang kinalalagyan sa ICC? Comment kayo dyan at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa ating mga komentaryo dito. Mga opinion lang ba bilang isang mamamayang Pilipino? At huwag kalimutan i-share ang ating video para marami din ang mga taong makaalam at makakomment din sila sa kanilang mga hinanaing. At huwag din kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.